like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito. Maraming salamat po. Nang sumunod si Clever sa kanya at kinain ang mga patay na halimaw, bigla itong nagliwanag ng matindi at naging isang itlog. Sinabi ni Henry na ito na nga ang paliwanag at tinanong si Hector kung ilang halimaw na ang kanyang nahuli. Sumagot si Hector na hindi niya binibilang ang mga ito, ngunit tinatayang nasa 500 na. Ngumisi si Henry at sinabi sa kanya na huwag mag-alala, at ipinaliwanag na nagsimula ng mag-evolve si Clever at tiyak na marami itong nakain. Idinagdag niya na dahil naging itlog si Clever, hindi muna nito magagamit ang chest, at nagpa siya na dahil tapos na ang lahat, dapat na silang bumalik sa palasyo. Sa gabi sa Chartres Palace, dumating sina Henry at Hector. May mga bangkay ng hayop doon. Sinabi ni Her Arian na naihanda na niya ang mga katawan na hiningi ni Henry at naghahanda rin siya ng ilang karagdagang katawan na maaaring magamit bilang extra. Ipinaliwanag niya na ang isa sa mga ito ay isang halimaw sa disyerto na kilala bilang Caron at nahirapan silang maghanap ng hitsurang malapit sa tao hanggat maaari, ngunit sa huli ay nahuli rin nila ito. Pagkatapos ay pinatingnan niya ito sa kanila. Sinabi ni Hector na kahit sino ay maniniwalang tao ito kung mayroon itong mga mata, ilong, at bibig. Umupo siya malapit dito at ipinadaloy ang kanyang kapangyarihan sa loob nito. Bumangon ang Caron at si Hector, na nasa loob na ng katawan nito, ay nagsabing kakaiba ang pakiramdam. Nagtanong si Her Arian kung kumusta ito at sinabing medyo nag-aalala siya dahil ito ang unang pagkakataon na ginawa niya ito. Sumagot ang Caron na ang katawan ay medyo maikli ngunit ito pa rin ang pinakamahusay at labis siyang nasisiyahan sa kung paano niya nararanasan ang pakiramdam. Bigla, nagsimulang magbiyak ang ulo nito, bumukas ang isang bibig, at sinabi nito na ngayon ay maaari na siyang kumain ng pagkain at masiyahan sa alak. Naisip ni Henry na dapat siyang magpa-plastic surgery sa sarili niya mamaya. Nagtanong si Her Arian kung nais niyang subukan ang iba pang mga katawan. Pumayag ang Caron at pagkatapos ay nakaamoy ng kakaibang bango, at sinabing iyon ang sikat na Chartres incense. Kinumpirma ito ni Her Arian at ipinaliwanag na nagsusunog siya ng insenso kung sakaling makaramdam ng hindi komportable si Hector dahil sa baho ng hayop. Sinabi ni Henry na napakabango ng amoy at itinanong kung nakalista rin ba ito bilang isang trade item. Sumagot si Her Arian na maganda sana kung ganoon, ngunit komplikadong gawin ang insenso, kaya may limitasyon ang dami ng magagawa. Sinabi ni Henry na sayang naman at idinagdag na kung maibebenta ito bilang trade item, tiyak na magiging sensation ito. Pagkatapos ay may naisip siya, ngumisi, at sinabi na marahil ay magagamit nila ang insensong ito para pabagsakin si Arthur, at hiniling kay Her Arian na makinig sa kanya. Sina Hageler at Van ay papunta sa training ground. Tinanong ni Van si Hageler kung ilang taon na ang kanyang anak ngayong taon. Sumagot si Hageler na 4 na taong gulang na ito at sinabing ang kanyang pamilya ang lahat para sa kanya at ang dahilan kung bakit siya nabubuhay. At idinagdag na ang kanyang anak ay mas mahalaga pa sa sarili niyang buhay. Sinabihan niya si Van na huwag kalimutan ang ganoong pananaw. Nag-igting ang kamao ni Hageler at sinabing tiyak na magiging isang tao siya na maipagmamalaki ng kanyang pamilya. Pagkatapos ay sinabi ni Van na sa wakas ay nakarating na sila sa training grounds. Sa gulat ni Hageler, ilang sundalo ang humaharang sa kanilang daan. Isang maharlika ang bumati sa kanya at nagsabing matagal na silang hindi nagkikita, habang tinatawag siya sa kanyang pangalan. Sa gulat, tinanong ni Hageler si Van kung ano ang kahulugan nito. Si Hageler ay isang kabalyero na mula sa simpleng pinagmula na kinuha ng pamilya ng isang count dahil sa kanyang mahusay na kakayahan. Gayunpaman, ang Panginoon ay na-inlove sa magandang asawa ni Hageler na si Sona, at nahuli itong may ginagawang hindi maganda sa kanya. Sinasabing muntik ng mapatay ni Hageler ang Panginoon at dahil dito ay nagtatago na siya ngayon mula sa mga maharlika. Ngumisi si Van at sinabing ang lalaki ay si Count Dio, ang lalaking binali ni Hageler ang mga binti. Sumigaw si Hageler kay Van at tinanong kung paano niya nagawa ito kahit alam niya ang katotohanan. Sumagot si Van na hindi nila kailangan ng taong magiging pabigat sa kanila at sinabihan si Hageler na ayusin ang kanyang maruming nakaraan gamit ang sarili niyang mga kamay. Naisip ni Hageler na ito ay isang pagsubok at na-realize na sinusubukan siya ng kapitan at vice captain.
Sumigaw si Diallo kay Haggler, sinabing hinding-hindi niya hahayaang mamatay ito ng madali at itatapon niya ito sa mga hukay. Tumakbo si Haggler patungo sa kanya bitbit ang kanyang espada. Inutusan ni Diallo ang kanyang mga tauhan na patayin siya. Pinabagsak sila ni Haggler sa pamamagitan ng magkakasunod na hiwa, at isa-isang pinatay. Naisip ni Haggler na mabagal sila kumpara sa mga galaw ng kanyang master, at talagang napakabagal nila. Sinubukan ng pinuno ng mga kabalyero na tumakas, sinabing magulo ang sitwasyon at kailangan niyang tumakbo. Gayunpaman, pinatay ng personal na kabalyero ni Diallo ang pinuno at pinagalitan ito sa pagtatangkang tumakas, tinawag itong walang kwenta. Sa takot, nakilala siya ni Haggler bilang si Waper. Sumugod si Waper kay Haggler para umatake at sinabing nagawa pa ni Haggler na tawagin ang kanyang Panginoon sa pangalan nito at masyado siyang mayabang para sa isang kriminal. Bumagsak si Haggler sa lupa, malubhang sugatan. Tumawa si Diallo at pinuri si Waper, sinabing bilang gantimpala, ibibigay niya ang pamilya ni Haggler sa kanya bilang mga alipin. Nanood si Van at nag-isip kung dito na ba ito magtatapos. Gayunpaman, hinawakan ni Haggler ang kanyang espada at sa galit ay sinabing papatayin niya ito. Sumugod siya para umatake, ngunit hinarang ni Waper ang kanyang pagsalakay. Nagtagpo ang kanilang mga espada at nabahala si Waper, iniisip kung anong uri ng kapangyarihan ito at na-realize na nadadaig na siya. Sa isa pang pagsalakay, binali ni Haggler ang espada ni Waper at hiniwa ito. Sa gulat, isinigaw ni Dio ang pangalan ni Waper. Naisip ni Van na nakakamangha ito at nag-isip kung paano narating ni Haggler ang mastery ng ganito. Natakot si Diallo nang lumingon si Haggler sa kanya at nagmakaawang pag-usapan na lang ito. Gayunpaman, biglang hinimatay si Haggler. Nagsimulang tumawa si Diallo at sinabing tulad ng kanyang inakala, walang paraan na ang isang taong tulad ni Haggler ay may magagawa sa kanya. Pagkatapos ay nagpakita si Van ng isang papel kay Dio at sinabing ito ay isang pardon na ibinigay ng dakilang Marquis Eisen mismo, na nagpapaliwanag na ang lahat ng krimen ni Haggler ay pinawalang bisa na at ang anumang karagdagang paghihiganti ay ituturing na hamon sa pamilyang shonen. Sinaktan ni Van si Dio sa isang sensitibong bahagi, na naging sanhi ng pagsigaw nito sa sakit. Sinabi ni Van na ito ang nararapat kay Dio sa pagtatangkang agawin ang asawa ng iba at sinabihan itong tiisin ito, habang hiniling na magkaroon ito ng mahaba at masakit na buhay na kasing awa-awa ng isang ipis. Samantala, sa Caliburn Fortress, napansin ng isang bantay si Henry at nagtanong tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Inihagis ni Henry ang kanyang card sa kanya at nataranta ang bantay nang makita ito. Sinabi ni Henry na matagal na rin mula nang huli siyang bumisita sa Caliburn Fortress. Binati sila ng mga bantay at nagbulungan sa isa't isa, sinasabing si Henry ang lalaki sa mga usap-usapan at ang maalamat na lieutenant ng Special Units, at idinagdag na narinig nilang may 3 bituin sa kanyang identity card. Habang papasok si Henry, biglang tumalon si Commander Esalen para umatake. Napansin siya ni Henry, kinuha ang kanyang espada, at hinarang ang atake. Ngumisi si Esalen at sinabing tila hindi nagpapabeya si Henry. Sumagot si Henry na mabagsik pa rin si Esalen gaya ng dati at binati ito. Lumingon si Esalen at sinabi sa kanya na hindi na kailangan ng mga pagbati at iminungkahing uminom na lang sila ng tsaa sa kanyang opisina. Uminom ng tsaa si Henry at sinabing naging Deputy Commander-in-Chief na si Esalen at natutuwa siya na maayos ang kalagayan nito kahit wala siya. Nagtanong si Esalen kung ano ang nagdala sa kanya rito. Ipinaliwanag ni Henry na nagsimula siya ng isang maliit na negosyo ng pangangalakal at nais niyang tanggapin sila bilang isang regular na trading partner. Nagtanong si Esalen kung bakit dapat niyang piliin si Henry at kung iniisip ba ni Henry na bibigyan siya agad ng pwesto dahil lang sa humiling siya. Matapat na sumagot si Henry na oo. Tumawa si Esalen at pumayag na magbukas ng pwesto lalo na para sa kanya, at idinagdag na kailangang makipag-personal trade si Henry sa kanya bilang kapalit. Sinabi ni Henry na naiintindihan niya at kukuha siya ng anumang gamit na kailangan ni Esalen. Tumawa si Esalen at sinabi na dahil nakakuha sila ng ilang masarap na alak, dapat nilang alisin ang boring na araw at magpakalasing ng gabing iyon. Nang gabing iyon sa Forest of Evil, dumating si Henry at sinabing sa wakas ay napatulog na niya si Esalen at muntik na siyang hindi makalabas sa araw na iyon.
Sinabi niya na matagal na rin mula nang huli siyang mapunta roon at doon magsisimula ang tunay na trabaho. Nagcast siya ng magic spell at naitatak sa isip na mayroon siyang isang buwan at dapat siyang maging isang archmage anuman ang mangyari. Pagkatapos ay nagsimula siyang tumakbo habang gumagamit ng magic, sinasabing tatapusin niya ito sa loob ng kalahating araw. Nakatagpo siya ng mga halimaw sa daan at pinagtataga ang mga ito. Isang demonic gorilla ang tumalon sa kanya at binunot ni Henry ang kanyang espada at hiniwa ito. Nang makitang mas maraming halimaw ang nagtitipon, sinabi niya na nagsisimula na silang magsama-sama at naalala na mayroong isang matibay na halimaw na kayang mabuhay kahit sa apoy. Napansin niya ang isang butiki sa gitna nila at kinilala ito bilang Paragon. Umungol sa kanya ang mga halimaw. Hinawakan ni Henry ang kanyang espada at sinabi na kahit gaano pa sila karami, hindi man lang sila sapat para maging pampainit niya. Ginamit niya ang Sonic Cutter spell at nagsimulang hiwain ang mga ito. Matapos patayin ang ibang mga halimaw, si Paragon na lamang ang natira. Sinabi ni Henry na isa itong mahinang bagay at binati si Paragon sa pagkakasali nito sa team. Hawak ang isang supot, sinabi niya na malapit na niyang makolekta ang lahat ng mga sangkap. Kinabukasan, nagreklamo si Esalen ng sakit ng ulo. Binigyan siya ni Henry ng ilang dokumento at sinabing na ihanda na niya ang lahat ng papel na kailangan para sa kanilang trade. Nagtanong si Esalen kung kailan ito inihanda ni Henry dahil sabay silang uminom kagabi at nagkomento na iba talaga ang lakas ng mga kabataan. May kumatok sa pinto at nagsabing dumating siya dahil ipinatawag siya ng Deputy Commander-in-Chief. Sinabi ni Esalen na dumating na ang tao at sinabi kay Henry na may darating para makipagkita sa kanya. Pumasok si Ronan at binati si Henry, sinabing matagal na silang hindi nagkikita. Umalis si Esalen, sinabing may pupuntahan pa siya at dapat silang manatili muna roon para magpahinga, at idinagdag na magiging bakante ang lugar buong araw. Pagkatapos, sinabi ni Ronan kay Henry na hindi siya makapaniwalang naging vassal si Henry ni Aizen, at idinagdag na may katuturan ito dahil si Henry ang pinakamagaling sa kanila. Tinanong ni Henry kung anong rank ang naabot ni Ronan. Sumagot si Ronan na naging isang intermediate master na siya. Nagtanong si Henry kung paano niya narating ang mastery. Ipinaliwanag ni Ronan na nangyari ito habang nakikipaglaban siya sa mga mapanganib na halimaw sa isang level 5 area at nang maramdaman niyang kaya niyang talunin ang mga ito, naging maayos ang kanyang aura. Nag-isip si Henry kung naging master ba si Ronan dahil kumalma ang isip nito at naisip na maaaring depende ito sa nararamdaman ng gumagamit. Nagpasya siyang kailangan niyang suriin ito. Sinabihan niya si Ronan na itagang lihim ang anumang makikita nito. Ipinikit ni Henry ang kanyang mga mata at tinipon ang kanyang aura. Tinanong niya si Ronan kung kumusta ang hitsura nito at kung mukha bang nagigising na siya bilang isang master. Sumagot si Ronan na hindi siya sigurado, ngunit sa hitsura nito, tila nagtatagumpay nga si Henry. Pagkatapos ay iminungkahi ni Henry na subukan nila ito. Sa loob ng training ground ng Fort Caliburn, nag-i-sparring sina Ronan at Henry. Humanga si Henry kay Ronan at naitatak sa isip na mayroon itong tunay na husay. Naisip naman ni Ronan na minaliit niya si Henry nang sabihin nito na nais lang niyang subukan ang kanyang husay sa pamamagitan ng sparring. Naalala niya na inangkin ni Henry na siya ay isang sword expert at na-realize na halos kapantay na niya ito. Kahit na isa siyang swordmaster, sinabi ni Ronan na ipakikita niya ang kanyang tunay na atake at hindi rin siya nagpipigil. Hinawakan niya ang kanyang espada at sinabihan si Henry na harangin ito ng buong lakas dahil aatake siya ng may buong puwersa. Tumalon siya kay Henry at nagsimulang umatake. Hinarang ni Henry ang kanyang espada habang nagkikiskisan ang kanilang mga talam. Nahirapan si Henry at naitatak sa isip na mabigat ang atake. Ang espada ni Ronan ay nagsimulang bumaon sa espada ni Henry at isang malaking liwanag ang sumabog. Napansin ni Henry na nabali ang kanyang espada. Naisip ni Henry na ang kanyang aura ay malinaw na iba sa isang normal na swordsman at ang paghahambing sa kanyang sarili sa mga kasalukuyang expert o master rank ay walang saysay. Nang makita ang belang espada ni Henry, ngumisi si Ronan at naisip na ang kanyang sariling husay ay nakahihigit pa rin. Iminungkahi ni Ronan na tapusin na ang laban at uminom na lang. Pagkalipas ng ilang araw, napansin ni Henry na ang insensong ginawa niya ay lubhang nakakaadik. Sinabi niya na ang kanyang unang test subject ay si Aubert. Nakaupo si Aubert sa bilangguan, naamoy ang bango,
humiga sa sahig, at naitatak sa isip na pakiramdam niya ay sobrang high siya at nagtaka kung anong uri ng amoy iyon. Nilapitan siya ni Henry at sinabing ang pink swamp scent effect ay tila bumubuti at maaaring dahil ito sa pagtaas ng density nito. Sinabi niya na pareho silang masasamang tao. Napatalon si Albert at mabilis na umupo. Sinabi ni Henry na inakala niyang kahit papaano ay makakaramdam siya ng awa sa puntong ito. Nagtanong si Albert kung sino si Henry. Hawak ni Henry ang insenso at ibinuhos ito sa inidoro ni Albert. Pinigilan siya ni Albert at sinabihang huwag gawin iyon. Sinabi ni Henry na mula ngayon, kung itataas ni Albert ang kanyang boses o hindi sasagutin ang kanyang mga tanong, ang bahagi nito sa insenso ay itatapon sa inidoro. Nagpakita sa kanya si Henry ng isang sulat at tinanong kung ano ang gusto ni Alfred mula sa kanya. Nanatiling tahimik si Albert at nagbuhos pa si Henry ng insenso sa inidoro at sinabihan itong huwag na siyang ponlit-ulitin. Pinigilan siya ni Albert at mabilis na sinabing ito ay isang itlog, na nagkataon lang niyang nahanap, at sinabi ng isang spiritualist na ito ay isang egg of evolution, at idinagdag na hindi niya alam kung paano ito gumagana. Nagtanong si Henry kung sigurado ba ito at nagpatuloy sa pagbubuhos. Sinabi ni Albert na talagang hindi niya alam at sinabihan itong tumigil na. Naisip ni Henry na talagang hindi alam ni Albert at hindi siya isang spiritualist na gaya ni Alfred. Naisip ni Henry na ang egg of evolution ay magiging isang magandang pain.